Magandang araw po sa inyo, Campo Raijin, at maging sa iyong mga tagapakinig. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Bago ang lahat, tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Lito. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ng isang kilalang antingero sa aming lugar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kaderyado. Simula pagkabata, hilig talaga ni Kaderyado ang mapag-isa. Madalas ay kung saan-saan siya tumatambay at mas gusto raw niya na malapit siya sa kalikasan. Marahil, ang ugali niyang ito ang naging dahilan kung bakit siya kinagiliwan ng mga engkantong nakatira sa paligid. Nang mga panahong ito, wala pa siyang nakuhang mga gamit. Isang araw, habang siya'y nasa ibabaw ng punong kahoy at nagpapahinga sa isa sa mga sanga nito, may kung anong pakiramdam si Kaderyado. Ayon sa kanya, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Tanong niya sa kanyang sarili. At sinubukan pa niyang magpalinga-linga. Subalit, kahit saan man siya tumitig, wala siyang nakitang ibang tao ron. Agad na nakaramdam ng pangingilabot si Kaderyado, kaya mabilis siyang bumaba sa naturang puno. Sa kanyang pagbaba, may kung ano siyang nakitang kumikinang sa lupa. Nakaramdam kaagad ng tuwa si Kaderyado sapagkat inisip niyang baka barya yun. Ilang beses pa siyang napalingon sa paligid para alamin kung may tao ba ron. Ang swerte ko naman, nakatagpo pa ako ng barya. Pupulutin na sana yon ni Kaderyado nang makita niyang hindi pala yun barya, kung hindi isang uri ng medalyon na noon lang din niya nakita. Dahil sa kanyang pagkakuryoso, pinulot niya yon at tinitigang maigi. Noon niya napansin na may nakaukit pala ron na tila imahe ng isang santo at may mga nakaukit na letra sa paligid nun. Dulot ng labis na pananabik ni Kaderyado na malaman kung anong medalyon yon. Tumakbo siya ng mabilis pauwi sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa man niya nakakalahati ang kanyang takbuhin, may nakabangga siyang isang matanda. Nabuwal yon sa lupa kaya tinulungan siya ni Kaderyado. Pasensya na po kayo, Lo. May masakit po ba sa inyo? Baka napilayan po kayo Tanong ni Kaderyado, nasising-sisi sa naganap. Ayos lang naman ako. Ikaw si Teryado, hindi ba? Tanong ng matanda na tinanguan naman ng binatilyo. Mabait kang bata kaya nararapat ka talagang gantimpalaan. Kung ano man ang napulot mo bago ka tumakbo, ingatan mo ng mabuti. Makakatulong yan sa'yo sa lahat ng oras. Napakunot noon naman si Kaderyado, kaya nagtanong siya sa matanda kung ano ang bagay na yon. Pinakita na rin niya ang medalyon at agad na napangiti ang matanda. Muli siyang nagpaalala kay Kaderyado at nang matapos yon, nagpaalam na ang matanda. Nanatili sa kanyang kinatatayuan si Kaderyado habang pinagmamasdan ang matandang naglalakad. Ganoon na lang ang gulat niya noon nang sa hindi niya inaasahan, unti-unting nagbago ang ayos ng matanda at naging kawangis yon ng santong nakaukit sa medalyon. Napakusot pa sa kanyang mata si Kaderyado dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita noon. Subalit, nang muli niyang titigan ng matanda,
hindi na niya ito nakita pa. Saan na kaya yun nagpunta? Tanong ni Kaderyado sa kanyang sarili. Magkahalong pagkamangha at pangingilabot ang kanyang naramdaman ng mga sandaling yun. Pakiramdam kasi niya na engkanto siya. Kaya muli siyang tumakbo para makauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niya ang kanyang lolo na nagbibigay ng patuka sa mga alagang manok nito. Dahil doon, lumapit siya at nagtanong sa kanyang lolo, sabay pakita ng napulot niyang medalyon. Lolo, para saan po ba to? Matagal na tinitigan ng matanda ang medalyon hanggang sa mapatakip siya ng kanyang bibig. Saan mo ba to nakuha? Bibihira lang ang nagtatanga nito ah. Agad namang sinabi ni Kaderyado sa kanyang lolo kung saan niya yun nakuha at maging ang patungkol sa matandang nakabangga niya. Dahil doon, lalong namangha ang matanda at napawika. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang tinatawag nilang medalyon ng Santo Domingo. Mabisa ito sa mga barilan at sa patalim. Panigurado ring ligtas ka sa lisyang hatol ng kapwa mo. Naku apo, itago mo ng mabuti yan dahil ipinagkaloob yan sa'yo. Darating ang araw at magagamit mo yan. Napatango naman si Kaderyado at halos hindi siya makapaniwalang nagkaroon siya ng medalyong yun. Itinago niya yon ng maigi at hindi ipinakita sa ibang tao hanggang sa tuluyan na nga siyang naging isang binata. Noong mga panahong din yon, matandang-matanda na ang kanyang lolo at hindi na yon gaanong lumalabas sa kanilang bahay. Isang gabi, nagising siya dahil sa ingay sa paligid. Nung buksan niya ang bintana, ganun na lang ang gulat niya dahil napakaraming tao sa labas ng kanilang bahay at may dala pang sulo ang mga yon. Tinatawag nila si Kaderyado kaya mabilis na bumaba ang lalaki para alamin kung ano ang kanilang pakay. Ano po bang atin? At naparito kayo? Pagkatanong ni Kaderyado, agad na humakbang palapit sa kanya ang dalawang lalaki. Ikaw ang nagnakaw ng mga kalabaw nila, hindi ba? Aminin mo na kasi. Ikaw ang nagnakaw ng 2 kalabaw na nawawala. Wika ng isang lalaki. Napalunok ng kanyang laway si Kaderyado noong mga panahong yon. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Saktong pagkatapos wikain ng lalaki ang mga katagang yon, sumigaw ang mga tao at sinabihan nila si Kaderyado na isauli ang kalabaw na ninakaw nito. Nagpumilit naman si Kaderyado na wala siyang kinalaman sa kung anumang sinasabi ng mga yon. Subalit, ayaw maniwala ng mga tao at nagbanta pa silang papatayin ito kung hindi ibabalik ang mga kalabaw. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam ng kakaibang init si Kaderyado. Parang bumabalot sa buong katawan niya yon na hindi niya maintindihan. Noon din, napahawak siya sa kanyang medalyon at doon niya napagtantong yun ang pinagmumulan ng kanyang init sa pakiramdam. Sinasabi ko sa inyo, wala akong kaalam-alam sa kasalanang binibintang nyo sa akin. Bakit ba hindi nyo tanungin ang 2 lalaking to? Malakas ang kutob ko na may kinalaman sila sa pagnanakaw ng kalabaw. Buong tapang na wika ni Kaderyado. Pagkatapos niyang wikain yon, tila nataranta ang 2 lalaki. At bago pa man sila makumpronta ng mga tao, tumakbo na sila ng mabilis para tumakas. Hinabol naman sila ng mga tao kaya napailing na lang si Kaderyado noon.
Kayo lang naman ang kilalang magnanakaw ng kalabaw sa kabilang bayan at dito sa baryo eh. Ako pang pagbibintangan nyo para lang maibaling sa akin ang kasalanang ginawa nyo. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Napagpasyahan na lang niyang bumalik sa loob ng kanilang bahay at ikwento sa kanyang lolo ang nangyari. Buhat ng mangyari yon, naging balisa na si Kaderyado. Pakiramdam kasi niya, anumang oras ay babalikan siya ng dalawang lalaking yon. Lumipas nga noon ang mga taon at naging bali-balita ang pagkakakulong ng kalalakihang yon. Subalit kahit ganon, hindi nakampante si Kaderyado. Isang gabi, nasa kahimbingan na sila ng kanilang pagtulog nang magising siya. Sobra kasi ang init na kanyang nararamdaman na parang napapaso na siya. Ano kayang nangyayari? At ito ang aking nararamdaman, tanong niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano. May narinig siyang kaluskos at yabag na papalapit sa kanilang bahay. Dahil doon, nagpasya siyang silipin ng labas sa pamamagitan ng siwang sa dingding. Saktong pagkasilip niya, nakita niya ang dalawang lalaki na gumagalaw ng marahan. Anong binabalak niyo? Susunugin niyo bahay namin? Tanong niya sa kanyang sarili. Nung mga panahong yon, walang pagdadalawang isip siyang lumabas sa kanilang bahay para harapin ang dalawang lalaki. Pagkalabas ni Kaderyado sa kanilang bahay, agad siyang napawika. Anong binabalak nyo? Bakit tumungo kayo rito na may dalang sisidlang yan? Tumigil ang dalawang lalaki. Hindi sila sumagot kay Kaderyado. Sa halip, tinutukan nila ito ng baril. Bakit mo ibinalik sa amin ang bintang? Kung hindi mo sinabi na kami ang nagnakaw ng mga kalabaw, sana hindi kami makukulong. Napabuntong hininga si Kaderyado. Sinabihan niya ang lalaki na mali ang kanilang ginawa dahil nagbintang sila sa walang kasalanang tao. Subalit, matapos wikain ni Kaderyado ang mga katagang yun, tinawanan lang siya ng mga lalaki at tinutukan ng baril. Lumakas ang kabog ng puso ni Kaderyado nung mga sandaling yon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nanginginig siya sa takot. Subalit, habang nanginginig, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa buong katawan niya. Agad din niyang naalala ang sinabi ng matanda sa kanya patungkol sa medalyong tangan niya. Walang ano-ano, pinagbabaril siya ng dalawang lalaki habang pinagmumumura. Subalit, ganun na lamang ang kanyang gulat nang malaman niyang hindi nga tumatama sa kanyang bala ng dalawang lalaki. Dahil batid niyang walang silbi ang mga punglo nila, nagmadali siyang lapitan ng mga yon. Hindi inaasahan ng isang lalaki na lapitan siya ni Kaderyado at bago pa man ito mapaputukan ang binata, sinuntok na siya nito sa muka na siyang naging dahilan para mabuwal yon sa lupa at mabitawan ang kanyang armas. Napatulala ang isang lalaki nun sapagkat hindi niya inasahan na gagawin yon ni Kaderyado. Noon din, walang awa niyang pinagbabaril ang binata. Subalit, kahit tuluyan nang naubos ang kanyang bala, hindi pa rin natamaan si Kaderyado. Nung mga sandaling yon, nagmadali ang lalaki na lumapit sa bintana. Sinubukan niyang sakalin si Kaderyado, pero naging mabilis ang pagkilos niya kaya hindi siya nagawang mahuli ng lalaki. Bago pa man makagawa ng susunod na hakbang ang lalaking yon, pinulot ni Kaderyado ang isang baril at agad na ipinalo yon sa ulo ng lalaki. Naging dahilan yon ng agarang pagkatumba niya at pagkawala ng kanyang malay. Anong dahilan nyo? Bakit kayo bumalik rito? Akala nyo ba magagawa nyo akong idiin sa kasalanang ginawa nyo para lang maabsuelto kayo? Nagkamali kayo.
Sigaw ni Kaderyado. Nang marinig niyang napaungol na ang naunang lalaki at nagpumilit ng makabangon, nagmadaling kinuha ni Kaderyado ang sisidlan na may lamang langis. Nang makuha na niya yon, kinuha niya ang posporo sa bulsa ng isang lalaki. Noon din, binuhusan niya ng gasolina ang dalawa. "Huwag niyong gawin sa inyong kapwa ang ayaw ninyong gawin sa inyo," sambit niya nang mawaring naligo na sa gasolina ang dalawa at noon lang din nahimasmasan. Babangon sana silang dalawa pero mabilis na kiniskis ni Kaderyado ang palito ng posporo at nang magningas ito, walang pagdadalawang isip niyang itinapon yon sa dalawa. Sa isang pagkisap ng kanilang mga mata, mabilis na kumalat ang apoy sa kanilang katawan. Nasunog na rin ang kanilang damit, kaya dahil sa labis nilang pagkataranta, tumayo sila at tumakbo. Dahil sa kanilang pagtakbo, mas lalong lumaki ang apoy at kumalat pa yon sa damuhan. Sinundan na lang sila ng tingin ni Kaderyado hanggang sa medyo nakalayo na sila. Dahil naisip ng lalaki na baka siya talaga ang pagkakamalan sa mangyayari sa dalawa, naisipan niyang sundan ang mga yon at sinadyang apulahin ang apoy na nasa dinaanan nila. Naabutan nga niya ang dalawa sa loob ng gubat, subalit parehong nakatayo lang ang dalawa na parang may kung anong kinatatakutan. Lalapit na sana si Kaderyado roon pero may napansin siyang isang figura ng tao na nakatayo sa likuran ng dalawa. Pilit na inaninag yon ni Kaderyado hanggang sa mapagtanto niya na ang figurang yon ay ang imaheng nasa medalyon niya. Yon ay walang iba kundi si Santo Domingo. Tuluyan ang nasunog ang dalawang lalaki at himalang hindi man lang kumalat ang apoy ron sa loob ng gubat. Nang tuluyan ang natupok ang apoy ng dalawa, napagpasyahan ni Kaderyado na umuwi na. Halo-halo ang emosyon na kanyang nararamdaman, pero mas nanaig sa kanya ang tuwa dahil alam niyang wala nang manggagambala sa kanilang pamumuhay. Wala na rin silang narinig pang balita dahil wala namang naghanap sa dalawang lalaking yon. Itinikom na lamang ni Kaderyado ang kanyang bibig tungkol sa naturang pangyayari. Nang lumaon, nagkaroon ng maraming agimat si Kaderyado. May nakilala rin siyang mga tao na may kawangis sa kanya ang hilig. Sa tuwing Biyernes Santo nga, sumasama ang aking ama sa kanila para pumunta sa maituturing na banal na lugar upang mangalap ng mga mutya at anting-anting. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Kumusta, kampo? Magandang hapon sa inyo. Okay, gusto ko lang i-shoutout si Ping 5. Maraming salamat, Ping. And also shoutout kay Ray 5. Ayun, ang masipag na asawa ni Ping. Ray, tuloy mo lang yan, ayos yan. Okay, shoutout din kay Rexy Ann, kay Don Bravo, kay Joel De Fiesta from Madrid, Spain. Maraming salamat. Kay Michael Sorino, thank you very much. And may nagpapa-shoutout kay Lionheart. Kung nakikinig ka man daw, sana daw ay okay ka lang. Okay, hanggang dito na lang po. Till the next upload, paki-like and share ang uploads natin para mas dumami po tayo. Okay, stay safe. God bless you always.